Ito na Oh, po si sige. Professor Shelo Magno, ating pong konsultahin lamang sa isyong ito. Magandang umaga po, Professor Shallow Magno. Magandang umaga, DJ Chacha, Manong Ted. Sa mga tagapakinig niyo po, magandang umaga. Well, again, thank you so much for being on the show. Kapag may mga usapan tungkol sa budget, lagi ka nandyan para ipaliwanag ito sa amin. Ngayon nga, mainit pa rin ang usapin tungkol po dito sa budget transparency. Kaliwat kanan po ngayon, itong pahayag ng mga senador, ng mga kongresista, Senate President, even the Speaker of the House, tungkol po dito sa Open Bicameral Conference Committee. Ang sinasabi po nila dyan, pwedeng may partisipasyon ang publiko dahil posibleng mai-livestream pa daw itong Open Bicam kung matutuloy. Una munang tanong, Professor Shelo, kung sakali man na maisabatas po ito, gaano ka-significant at paano po nito matutugunan yung issue natin pagdating sa transparency po at accountability natin sa budget process? Oo, kasi alam nyo yung kasalukuyan, yung mga bicameral conference committee meeting, ito po yung final stage na, no, nagpa-finalize na tayo ng batas. At ang goal sana niyan ay ayusin lamang ang pinagkaiba ng version ng House of Representatives at Senado. Kaso po, sa mga bicameral conference committee na yan, kasalukuyan, secret yan. Hindi nakaka-attend ng publiko, hindi nakaka-attend ng media, tapos bigla na lang may final na version na nung bill para sa approval ng House of Representatives at Senado. Ngayon, kung ito po ay maila-livestream, makikita natin kung ano ba ang diskusyon at pinag-uusapan talaga nila kung paano nila pina-finalize ang kahit na anong batas. Specifically po, halimbawa sa budget, makikita natin kung ano ba yung dinadagdagan, binabawasan, paano nila nire-reconcile ang differences. Kasama nga din po sa panawagan natin ay hindi lamang i-livestream, maaari ding manood in person ang mga civil society at ang media at ganun din mag-produce sila ng matrix na document. So ibig sabihin ng matrix na document na to, isa-summarize mo yung pinagkaiba lang at dito lang sa matrix na to, dapat nagdi-decide ang House of Representatives at ang mga Senado na miyembro ng Bicameral Conference Committee. So sa pamamagitan niyan, matatrack po natin ang mga changes na nangyayari sa mga batas na isinusulong. Ngayon ba may existing rules ang Senado or even Congress na talagang bawal sa publiko itong Bicam? Wala pong nasusulat, no, nung tiningnan natin yung sa 19th Congress tungkol sa Bicameral Conference Committee, wala pong nasusulat. Kaya minsan talagang mahirap i-track yan. Ako po, alam nyo, yung mga iba-ibang batas, lalong-lalo na sa mining, minomonitor ko yan. At ilang beses ko nang nakita na pagdaan sa Bicameral Conference Committee, maraming nagbabago. Pero hindi mo alam kung sino ba yung congressman o senador na nagsulong ng pagbabagong to. So ang hirap mag-demand ng accountability. Oo, tsaka hindi na rin natin ma-figure out kung kailan nagsimula na sinasarili na nila yung Bicam. Tama, no, Professor? Oo, Yes. kung sakali man, syempre, we're all hoping na ito po'y mangyari. Even ikaw, bago pa man mag-ingay, eto members ng Congress, advocate ka ng hashtag #OpenBicam. Kung sakali po na maisabatas ito, ano ang unang dapat gawin sa Kongreso para talagang mapayagan ang publiko na makapanood ng live at even magkaroon ng live streaming? Oo, ang wish po natin dito ay ngayon po meron na tayong joint resolution mula sa House of Representatives at saka sa Senado. Ito po ay pag-uusapan sa Committee on Rules ng parehas na House. So kailangan pa rin po natin isulong at bantayan at siguraduhing aaksyonan nila to kasi ito po ay na-file pa lang ng mga ilang miyembro na supportive dito pero kailangan pa rin natin ang suporta ng mayorya. At saka katulad nga ng sinabi mo, DJ Chacha, magandang pakinggan kasi lahat nagko-commit, no, sa sinasabing Open Bicam. Pero kaya importante nung pag dinidiscuss ko to, may detalye, may specific demands tayo dito. Hindi lamang yung pagla-livestream at hindi lamang dapat yung usapin ng budget. Lahat ng batas na ipapasa ng Kongreso, yung lahat ng bicameral conference na to, dapat open sa public, hindi lamang yung budget. Dahil maraming hocus-pocus nga na nangyayari sa mga batas na pinapasa nila at hindi natin nakikita kung sino nga bang nagbabago nito, sino ang dapat singilin sa mga final na version ng batas na inilalabas nila. So kung magkakaroon ng live stream, mapapanood na natin at alam natin kung sino yung sisingilin natin ng mga congressman at senador. Opo, actually, Madam Professor, Ma'am Shelo, may provision sa ating saligang batas. Opo, klaro doon na ang lahat ng mga records, no, mga pinag-uusapan dito po sa pagpapasa ng mga batas,
may record ang kaukulang Yeah. ang Kongreso. Nakalagay po yan, klaro po yan. Merong minutes, Mm. kumbaga. Yun po yun eh. Yan din po sinasabi nga ng iba na dapat may minutes. Pero dito nga po sa BICAM na ito, matalinhaga kasi sila lang po ang nakakaalam. No? So ngayon, talaga Mm. bang kailangan pa ng joint resolution? Kailangan pa ba ng panukalang batas dito? O kung gugustuhin nila, magagawa naman talaga nila? Actually, tama ka Manong Ted, kung gugustuhin talaga nila, magagawa nila. Dahil ito ay simpleng agreement lamang kung paano ba nila i-conduct ang Bicameral Conference Committee meeting na to, no? But unfortunately, for the past years, hindi talaga nangyayari. At ang nakaka-shock kasi dito, specifically halimbawa sa budget, dyan sa Bicameral Conference Committee nangyari yung 288 billion insertion sa DPWH eh. Supposedly, napag-usapan na yan, nagkaroon ng mga committee hearings, tiningnan ano ba ang capacity ng DPWH mag-implement ng projects, ano ba itong mga flood control programs na dapat i-prioritize natin. Tapos biglang nag-BICAM, nagkaroon ng insertion na 288 billion, nawala ng pondo ang PhilHealth, lahat ng magic na yan nangyayari sa BICAM. Kaya minsan sinasabi nila parang third chamber to eh kasi nababaliwala lahat ng napag-usapan doon sa proseso ng lehislatibo at biglang napaka-powerful ng members ng bicameral conference. Kaya napaka-importante yung commitment ng Mm-mm. lahat at Mm-mm. konkreto yung demand kasi masarap madaling sabihin na oh, we're for transparency and accountability. Pero what does that mean, 'di ba? Opo. Kaya maganda po yung may specifics talaga. Opo. Ma'am, by the way, kahapon na-interview namin si Secretary Manny Bonoan at kami mismo nagulat kasi binanggit ko sa kanya yung figure na 280 billion na insertion sa DPWH budget. Sabi niya hindi 288, ma'am. Nagulat sila mismo kasi 430 something billion ang Wow. nadagdag sa budget nila. Kahapon, nanggaling mismo sa Secretary po ng DPWH. Kasi nga, ang tanong namin sa kanya, opo, yung NEP ninyo na pinaghandaan, kanyang inilatag kung gaano kahirap bumuo po ng budget na kung saan po naman dinipensahan po nila ito at sila preparado to implement. And all of a sudden, may insertion ng mga proyekto na ika nila, hindi nga namin alam ang detalye. Hindi nga namin alam kung paano ito. Kung nagkaroon ba ng pag-aaral, yun pala, napakaraming problema sa implementasyon. Ang sinasabi niya kahapon, ma'am, it's 400, magkano? Wow. 430 something billion daw ang insertion, ma'am. Wow, i-double check ko yan Manong Ted, no? Kasi nung tiningnan ko yung NEP na nakapublish sa DBM website at yung GAA na pumasa, ang computation ko lang ay 288 billion. Pero tama po si Secretary Bonoan, napakahirap niyan at talagang nakakagalit kasi halimbawa po specifically for DPWH, bago maisama sa listahan ng mga programa sa NEP, dapat may feasibility study sila, may program, gaano ba kadaling implement ito, handa na ba talaga? Lahat ng tanong na yan sinasagot bago maisama doon. Priority program ba to? Kasama ba sa medium development plan natin? Pagkatapos, pagdating sa Kongreso, kung ano-anong insertion, mga lamppost, multipurpose building, farm-to-market road, na isisingit na lang even if wala pang feasibility study at hindi man lang napag-aralan kung kailangan ba talaga o hindi. So imaginein mo yung pera na sinasayang para lang isingit dyan. Kaya talagang ako, pagka nagkaroon ng live stream, imo-monitor ko talaga at importante sa akin yung dokumento na nagpapakita kung ano ba ang dumaan sa mga committee hearing at paano ito ni-reconcile pagdating sa BICAM. Para dito na talaga natin makikita kung sino ba talagang congressman at senador ang sisingilan natin sa mga insertions na yan. Opo, ano po ang inyong reaksyon sa sinasabi po ni Honorable Senate President Francis Escudero na doon sa reaksyon niya sa sinasabi ni Presidente na kayo sa Kongreso hindi na pwede yung ganyang uri ng budget. Basically, sinasabihan sila na wag yung babuyin yung budget. Ang sabi niya, hindi, talagang ang power pa rin. Kasalanan ba ng mga senador at kongresista? Kung gusto naming baguhin ang inyong budget, after all, the power of the purse ay nasa Kongreso. Ano niyo masasabi doon, ma'am? Tama naman po yun. Totoo po yun, Manong Ted, na ang power of the purse ay nasa Kongreso at talagang may kapangyarihan sila na i-review at i-realign ang budget. Pero yung proseso na yan
ay naka-anchor sa prinsipyo ng accountability. Kumbaga, sinabi ng executive, ito yung proposal natin, ang trabaho ng legislative ay to check, nagagawa niyo ba talaga yung trabaho? Tama ba yung budget na sinusulong nyo? Kasi halimbawa, nung panahon sa Kongreso din, dyan natin natuklasan yung confidential fund. At dyan din nagbawas ng mga budget sa iba't ibang ahensya dahil ayaw umattend ng mga principal ng agency na to. Halimbawa, Office of the Vice President, so natanggalan ng budget. So yun po yung process of accountability. Kaya nga lang, dahil sikreto itong BICAM na to, nawawalan ng accountability. Kaya ang tugon dito, kasi ang binanggit ng presidente, kapag hindi aligned ang GAB, yung proposed budget, at ang NEP ay i-veto niya ito, yung kabuuan, at mag-reenact na lang tayo ng budget. Parang for me, medyo mali po ata yun. Dahil ang tingin kong solusyon dito ay yung BICAM, dahil kailangan nga may power of oversight naman talaga ang Kongreso para himay-himayin at tingnan at i-check kung tama ba ang budget. Pero kung may open BICAM tayo, at least kasama ang publiko sa pag-check na to, at kung hindi nga nag-agree yung presidente, baka naman hindi dapat yung full veto of the budget, but item veto ang kailangan natin tingnan. So kailangan pa rin pong irespeto yung role ng executive at yung hiwalay na role ng legislative in terms of the budgeting process, pero dapat mas transparent at accountable sila. Opo. And with all due respect kay Mr. President, Sir, Ma'am, Professor, if you're going to reenact the 2025 budget, in case lang, you are reenacting a corrupt budget pa din. Tama po, Manong Ted. At zero budget ang PhilHealth dyan, so hindi naman po tayo papayag. At kapag reenacted budget, parang ginawa mo naman pork barrel yan ng buong executive. Kasi supposedly, karamihan dyan ay na-implement na, discretionary naman yan ng executive. Opo. So ayaw din po natin ng reenacted. And in the history of the Philippines, dalawang reenacted budget, if I remember right, no, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nung una, ayaw kasi nga parang mali, parang hindi pa pwede 'yon. Na-reenact, no? Tapos naulit siya kasi nga ang sarap pala ng reenacted budget. Dahil binibigyan mo ng kapangyarihan yung presidente na siya ng mga siwa sa buong pera ng bayan kasi nga, reenacted Nasa iyo na ang puder, di ba, ma'am? Tama po, kasi halimbawa sa 2025 budget, halimbawa may nakalagay 10 computer. Binili mo na yung 10 computer na yun sa 2026. For 2026, kung gagamitin mo ulit 2025 budget, may power ka na to realign. Kasi nagawa mo na yun, and it becomes very, very discretionary at the executive level. So hindi rin po tama yun. Kaya lang, Manong Ted, may babanggitin ako, sorry. Regarding the 2025 budget, yung reenactment niya, very problematic nga, at hinihintay pa rin natin yung Supreme Court to make a decision on the constitutionality of the 2025 budget. Medyo gusto ko lang po respectfully kanampagyan ng Supreme Court dahil August na, matatapos na ang taon. Kung magdidesisyon po kayo at kung sa constitutionality ng budget, baka naman kung tapos na yung taon, moot na po, wala nang relevance, nagastos na yung pera. Napakahalaga ng mga provision na pinaglalaban natin sa constitutionality ng 2025 budget. Kaya sana naman po, kung kayang mag-draft ng 5 araw ng desisyon ng mga urgent, ay maramdaman din at ma-realize ng Supreme Court na urgent din yung constitutionality ng 2025 budget. Kung kaya po nilang magtrabaho kahit na sa linggong walang pasok dahil po sa lakas ng habagat at ng ulan, palagay ko naman maaaring bigyan po ito ng pansin. Ma'am, ito lang po sa akin. Ano ang dapat na mangyari? Kasi, ma'am, December pa ang BICAM usually marami pang mangyayari mga bagay-bagay na maaaring makatabon sa init ng balita. Di ba? So, ano ba ang dapat na mangyari? When you say open BICAM, ito ba? Pwede bang pumunta dito si Juan de la Cruz? Doon saan na naman sila magba-BICAM? Sa hotel? Sa Polo Club? O sa Congress? O sa Senate? Pwede bang pumunta doon si Cielo Magno at manood doon at talagang makinig? Oo, at pwede ba tayong magtanong kung pakilakas po, hindi ho namin marinig ang pinag-uusapan nyo? Yes, ma'am, go ahead.
Dapat ganyan po ang mangyari, no, dito sa Open BICAM na 'to. Dapat ina-announce sa publiko sino-sino ang miyembro niyan at saan magaganap ang meeting. At ako bilang ordinaryong mamamayan, kung gusto kong pumunta diyan, gusto kong makinig, ay dapat papayagan nila ako. At, maaaring hindi na puwedeng magtanong kasi hindi na siya public forum katulad ng mga kadalasang committee hearing dahil ang punto nito ay pagfa-finalize na lang. Pero importante po sa Open BICAM yung pagkakaroon ng binanggit kong matrix na nagsa-summarize para actually hindi lang yan pang publiko, yung mga congressman mismo nagsasabi na hindi nila alam paano Mm. na-finalize ang budget, hindi po ba? So Mhm. kung may matrix sila, mas madaling i-review. Kasi pag natapos yung budget document na yan, Okay. daan-daang pages po yan eh. At least kung may matrix na kasamarise, matatrack nila ano ba Okay. yung mga nagbabago. At yung isa pa pong panawagan natin, kung hindi naman tayo physically makaka-attend o makaka-livestream, minutes ng meeting para at least makikita natin sino ang nagsabi ng alin, ano ang may mga agenda na isinulong. So yung Okay. minutes po na to dapat publicly available din. At tama ang Manong Ted, December pa ang BICAM ng budget pero dapat po patuloy tayong nag-iingay kasi Okay. itong Mm. hashtag Open BICAM, pinost ko lang to online. Mm. After 2 days, sumagot ang Kongreso at Senado. So ibig sabihin, sensitive ang ating mga politiko sa sinasabi natin sa social media. So patuloy lang po tayong mag-ingay dahil Mhm. ito ay nakakatulong sa pag-pressure sa ating Okay. gobyerno. So this is the challenge now, Madam Professor. Okay, sige. Halimbawa, pakinggan po kayo. Halimbawa, maging open nga ang BICAM. Yung Mm. final version, paano yan? Kasi usually, nilalabas yan 2 days before the last day ng session bago sila mag-Christmas break. So, paano yan? Mm. Dapat ba kasama sa demand ng taong bayan na, okay, ito na ha, nagsarado na tayo, close na ito. Kasi ang nangyari itong huli, ma'am, sa balita ko, sila-sila nga ang nag-usap at kanya-kanya na nga silang insertion. So, paano yun kung Mm. nanood tayo, yun ang ating nalaman, and then ang pinagbotohan pala naman nila ay iba na naman doon sa ating nakita. Oo, yun yan Manong Ted ang importante. So at least kapag nag-discuss sa BICAM, nakita natin kung paano nila finalize at ito ay naiba Aha. dun sa pinabotohan sa plenary. Tatanungin na naman natin saang punto nagkaroon ng pagbabago kasi pagdating sa plenary niyan, hindi mo na pwedeng baguhin yan dahil na-finalize na yan sa BICAM at BICAM ang may mandato na i-finalize ito. Aha. Katulad nung huling ang nangyari nung 2025, hindi ba? Na parang Mhm. na-finalize na daw tapos biglang Mhm. may mga blanco. Sino ang nagkumpleto ng mga blankong 'to, Okay. hindi naman puwedeng pagbotohan sa plenary ng may blanko. Kaya kasama 'yan sa question ng Aha. constitutionality ng 2025 budget, eh. Kasi dapat So, nga paglabas sa BICAM, wala ng baguhan, 'yun na yung final. ma'am, yan ay kung may kahihiyan sila. Paano kung talagang Ayun nga. kung talagang mga walang ya sila? At tataasan ka lang ng kilay kung sakasakaling magreklamo ka. Mm. Oo. At least ngayon ay mababantayan natin. Medyo mas magiging strikto kapag may open BICAM at Mm. alam natin kung sino yung ating aawayin, 'di ba? Mhm. Ngayon hindi kasi natin alam eh. Mhm. Awayin natin lahat ng miyembro ng committee o kaya yung speaker at Mhm. Senate President dahil sila naman yung nagpapastol diyan eh. Napaka-importanting batas niyan. Pero wala tayong choice Manong Ted eh. Kailangan talagang actively binabantayan to kasi tax ng ina mo to eh. Tapos kung ano-anong paggagasta yung Sige. ginagawa Okay. nila, 'di ba? So, Mm. Okay. Oo. Siya, Attorney Shelo tuloy na ang tatawag ko sa'yo. Galing kasi mag-explain, parang abogado. Professor, aside from Open BICAM, meron pa bang mm, ibang pupwedeng magawa para magkaroon yan. ng fiscal accountability at masiguro natin na wala na yung mga ganyan-ganyang budget insertion? Oo. Alam mo DJ Chacha, globally may mga iba ding programa na sinusulong itong multi-stakeholder oversight sa infrastructure, no? Parang gagawa ka ng isang grupo na kung saan may civil society representative, may government, may representation ng mga contractors at may independent auditor. At itong grupo na to, ang tumitingin talaga kung gaano ba ka-epektibo, ano ba itong mga infrastructure na napaprioritize. Para kang may Okay. oversight body na sana si Oo. Secretary Bonoan pamunuan 'yan kasi nandito naman tayong mga civil society para hindi lang Mm. naman awayin ng gobyerno kundi tulungan ng gobyerno na masiguradong maayos 'tong mga projects na nai-implement. Ginagawa namin 'yan sa mining sector, pero baka puwede nating i-replicate at gawin din sa infrastructure sector kasi napakalaki ng korapsyon na nangyayari diyan. So at least kung may Mm. oversight, third party auditor,
to look at what's really being implemented sa infra. Parang mas Okay. mapapalakas po yung accountability. Maganda yung suggestion niya na yun. Last na lang sa akin, Ma'am Shelo, nagkaroon ba kayo ng observations or pag-aaral din dun sa mga past budgets natin kung gaano nakalala itong budget insertions po natin? Not just for this year, previous pa. Yes. Even di lang sa talagang taong ito. Kamusta po? Yes. Malala po, DJ Chacha. Mga 2022, 2023, 2024, nangyayari na ito. At dito nga specifically nakita natin yung sa PhilHealth na ito yung nakatakda sa batas na dapat ibinibigay sa PhilHealth. Nakita mo over the years, paunti hanggang naging zero noong 2025. Tapos ang nakita pa natin dyan, yung budget para doon sa MAIP, yung nanghihingi ng guarantee letter, ito naman yung palaki. At in fact, nakapagpalusot na nga sila ng batas na kung saan ini-earmark yung 24% ng sin tax para sa MAIP. Yun ang hinihintay ko nung SONA eh. Dapat ang sinabi ng Pangulo, yes, pinapalakas natin ang PhilHealth. Ina-abolish na natin itong MAIP. Dapat i-abolish na yan. Kasi dapat diretso na sa ospital yung bayad, di ba? Wala nang mga guarantee letter. Okay, sige po. Ma'am, muli kaming tatawag habang iinit pa itong isyong ito. And just to remind you, Madam Chair, ma'am, yung insertion hindi lang sa infra or DPWH. Yes, Pwede ka mag-insert sa DOTR. Yes, actually, ang Pwede ka- DOTR po, malaki ang nabawas sa kanila sa budget. Pero sa DOH, may mga insertions din. At Okay. marami nga yan. Papadala ko sa inyo yung table Sige. ng summary ng mga insertions Pwede na ka yan. mag-insert din sa DOTR, no? Para doon sa kanilang infra. Sa Kasi TESDA. kung ang focus mo ay DPWH, akala mo doon lang, pwede ho nilang baguhin ang style nila, ha? Sa iba ho nila ilalagay. Tama po yan, Manong Yes, Ted. ma'am, ha? Maraming ahensya yan. Papadala ko sa inyo yung table ng Sige. summary. Ay, meron siya. Okay, Oo. pagtulungan natin to. Opo, tax ng ina nyo, bantayan nyo. Okay. Ma'am, salamat po na marami, Ma'am Shelo. Opo, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you.